Guys, alam mo, nagluto ako ng pork curry. Ayan o, binahog ko sa kanin. Alam mo, nilagay ko lahat nila, powder, yung curry powder, yung spices na galing sa Morocco, cumin powder, tapos nilagyan ko ng herbs, basil, tapos mga seasoning, tapos yung herb and spices, girl! Diyos ko, grabe ang amoy. Sobrang bango, buong bahay na amoy ng Indian food. Para siyang authentic talaga ang lasa. Last time kasi nagluto ako ng ganito, pero hindi ko na masyadong nakuha kasi kulang-kulang ng mga seasoning, spices, and herbs. Ngayon, kinumpleto ko dahil nga, kumpleto ko na yung mga gamit, yung mga collection ko. So, sobrang sarap talaga, promise. Sabaw pa lang, grabe, ang sarap ng amoy. Yan o, yung mga itim-itim, mga herbs yan na dinurog. Dami kong nilagay dito ng mga spices. Sili, ang anghang, grabe, sarap. Hey guys! Good morning! Matagal na na-miss nyo ako sa ganitong vlog, yung mga ganitong daily vlog na bit-bit ko talaga kayo at ganyan, hawak na hawak ko kayo ngayon. So ngayon, sobrang excited ako ngayon sa vlog na to dahil maglilinis ako ngayon ng aking maliit na pantry. So ito naman yung pantry ko, diba? So medyo madumi na, maalikabok, lilinisan ko ngayon. So ipapakita ko rin sa inyo ngayon after malinisan ko ito yung mga collection ko ng mga seasoning, spices, herbs, tsaka yung mga condiments, mga ganyan. Kasi sobrang talagang, kung alam niyo lang guys, sobrang hilig ko talaga sa mga herbs and spices. Dahil simula nung na-lockdown, dahil nga nagluto-luto ako, diba? So mas medyo komplikado at medyo masilan na ako sa mga niluluto ko. Dapat talaga masarap. Medyo nangongolekta ako ng mga spices and herbs. Plus pa, binigyan pa ako ni Day Marina galing sa Morocco na dumadami siya dyan. So, at tumitingin-tingin din ako sa mga department store. May mga ganyan naman kasi doon. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nakolekta ko rin kahit papano. Pero may mga kulang pa naman ako. Pero at least kahit papano kung ano yung meron ako ngayon, isi-share ko sa inyo dahil matutuwa kayo dito sa vlog ko na to. So, linisan ko muna. So, bali ito lahat guys, ang aking mga spices, condiments, iisa-isahin ko yan guys at kung paano ko sila ino-organize. Actually yung iba nandun pa siya sa yan, sa ilalim pa yung iba, kunin ko, tapos yung mga ibang seasoning nandito pa, pero ipapakita ko sa inyo isa-isa lahat to. Lilinisan ko kasi siya isa-isa, tapos ibababa ko siya doon sa table para makita nyo yung kung ano-anong meron. So ito na ngayon guys lahat ng aking mga seasoning, spices, herbs, condiments. Yung iba nasa ref, so ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero ito na lahat isa-isahin ko. I-share ko lang sa inyo. Wala lang, gusto ko lang dahil hindi naman to kompleto. Ito lang yung mga primary na ginagamit ko so far sa pagluluto for the meantime. Bala kong magtingin-tingin sa mga mega mall or sa mga department store para kahit papano madagdagan ko siya yung mga allspices, cayenne, mga ganon. So titignan natin kung ano lang yung meron ako dito ngayon. Tapos comment kayo down below guys kung ano pa yung medyo yung wala ako na pwede kong bilhin na maluluto ko rin siya na hindi naman siya ma-store na matagalan. So papakita ko lang siya ngayon. So ito na lahat ngayon guys, ipapakita ko. Isa-isahin ko lang, gusto ko lang naman siyang i-share para at least papano may alam kayo sa mga ginagamit ko pang luto. So simula tayo dito sa pasta ko, yun, ipaki-share ko lang din kahit ano, kasama kasi ito sa pantry ko eh. So, nagsa-store ako ng mga pasta, spaghetti, ganyan, dahil pwede ko siyang gawin na pasta tuna, yung sardinas, lalagay ko lang dito, or yung mga tuna, or kahit anong mga Spanish sardines na mumurahin, papakuluan ko lang to tapos igigisa yung sardinas at ita-toppings dito. Meron na akong instant na pagkain, mabigat pa sa tiyan.
dito makikita nyo na meron akong ketchup. Yan. So, yung ketchup natin ay UFC. Banana ang gusto ko guys kasi matamis. Mahilig ako sa matamis eh. Then ito pa yung galing sa dati na yung nag-hoard ako or nag-panic buying. So, ito ay Lingayen Premium Pada Salted Tiny Ziganid Fish. So, parang ganyan yung itsura niya. Pang timpla lang din naman. Para siyang ginamos sa Bisaya, pero matutulis siya ng konti. Medyo mabaho siya, maalat, pero pag naluto, sobrang bango pang timpla. Then, syempre pa, hindi nawawala yung aking dato puti. Mahilig ako sa toyo, guys, dahil ito yung ginagawa kong sausawan kapag nag-air fry ako ng mga karne or roasted na pork, grilled pork sa air fryer. Yan siya. Soy sauce. At hindi ito mawawala kasi mahilig ako sa adobo talaga. Pork adobo, chicken adobo, ito talaga ang mahilig ako. Dato puti yung kinuin na ginagamit ko. And syempre pa, meron akong oyster sauce na nasa pack, pang refill. So, marami to. Kasi mahilig ako sa oyster sauce, nilalagay sa gulay. So, ayan siya. Mga pang refill to guys. Kasi mas mura ang refill. Eh, may mga bote naman ako na pwedeng pag-refillan tulad nito. Ayan, oh, sobrang laki nito. Ito ay Mamasita oyster sauce din to. Hindi pa to nabubuksan dahil ang ginagamit ko ay yung maliit. Yan, ito yung maliit na ginagamit ko na nire-refillan ko nung mga maliliit na nasa pack. Then, syempre pa, asin, hindi mawawala yung asin. And of course, yung breading. Yung breadcrumbs ko guys, nilalagay ko dito para organize. Wherein, pwede naman siyang ilagay sa plastic lang talaga. Tulad nito. Parang ganito. Ayan, ganyan siya. Ganyan siya, pero nilalagay ko siya sa garapon para hindi na dumami pa yung mga plastic. Pero pag, ito, marami pa kasi ito eh. Pero pag kumonti na, ililipat ko to dyan. Ito ay breadcrumbs for shrimp or pwede sa mga chicken. Yan, pang patigas. Pang pa-crispy. And then aside from that, nilalagyan ko yung chicken ko ng crispy fry. Ito yung pang timpla ko. Ito yung nilalagay ko sa itlog para tapos ninungod-ngod ko siya. Tsaka ko nilalagyan ng breadcrumbs kasi ito yung pampalasa niya eh. Yan. Pwedeng walang breadcrumbs. Pwedeng walang ganito. Pero mas masarap kasi pag may ganito dahil sobrang crispy kasi to. Ito kasi sobrang pangpalasa. Medyo mas maalat din to. Yan siya. Siyempre pa, meron akong cooking oil. Ito ay, nire-refill ko to guys gamit ito. Kasi hindi pa naubos to eh. Yung spring made na palm oil. So, ito siya. Ito yung ginagamit ko. Yan. And aside from oil na ginagamit ko, meron din akong, speaking of oil, meron din akong chicken oil. So, ito yung para sa mang inasal. Yan, chicken oil. And aside from that, speaking of oil, meron din akong sesame oil na konti na lang. Mabango kasi ito eh. Yan, sesame oil. And meron pa akong isang oil na virgin coconut oil na Peter Paul. Parang ang isang ganito ay 300 plus, pero maraming gamit na to. Yan siya. Ginagamit ko na to sa aso, pang paluto, at tapos isang kutsarita na iniinom ko, pang detox. Yan, ito siya. Konti na lang to eh. Tatlo yung binili ko nito, ito na lang natira. And then syempre, meron akong, ito yung binigay sa akin na Mami Ima's Cooks. Ito ay fried na garlic. May oil to, yung nasa ilalim, pero itong nasa taas ay refill na yan. Bumibili ako ng tigbi 20-20 na per pack sa palengke. Tapos ito nire-refill ko siya. Napupuno rin naman. Yung 20, mapupuno niya ganito yung 20. Yan, ganito isang ganito yung 20 sa palengke na fried bawang. Meron akong spices. Ito ay, alam kong ano to eh, chili powder to. This is chili powder. Tapos meron din akong isa, ewan ko lang kung ano to isa. Parang powder chili din yata to. Yan. Dalawa to eh. So, yan yung chili powder ko. And then, aside sa chili powder, meron din akong chili sauce. Yan. Mahilig kasi ako sa maanghang eh. And then, syempre pa, bagoong. Hindi mawawala yung bagoong. Pero, baka magluto ako ng sarili kong bagoong alamang guys. Dahil, baka kukulangin to dahil bumili ako ng
2 kilong Indian mango. Yan. Pang merienda ko lang din, pampapak-papak pag nanood ng Netflix. Ipa-partner, tama-tama to sa bagoong na alamang. And then, syempre pa, meron tayong basil na galing sa Morocco na binigay ni Inday, basil. And then, this one is cumin. Ito ay cheese, cheese, magnolia cheese, yung cheese spread, pero hinugasan ko. Dito ko nilagay yung cumin powder. Yan. Dinikit ko lang yung sticker. Yan siya. Cumin powder. Para hindi ako malito. Siyempre, asukal. Meron akong, ito ay toyo rin to guys. Toyo. This is soy sauce. Nire-refill ko lang siya dahil para mas maganda. Pag tinatapon ko kasi yung plastic kapag nauubos yung pagtulad ng ganun yung malakihan na dato puti. And then, syempre, oil na pang spray, cooking oil. And then, yung paminta na buo. Sobrang hilig ko ako sa paminta, guys. So, dati ang ginagamit ko ay pamintang durog, pero yung pamintang durog hindi ko na siya inaano dahil hindi yun fresh, guys. Yung hindi potent ang kanyang amoy at hindi matapang. Unlike kung kakadurog mo lang siya, ginagrind mo siya, tapos niluluto, yung konti lang yung nilalagay mo, sobrang potent ng kanyang amoy. So, kaya laking tulong na ito yung nabili ko sa Lazada. Itong grinder na to. And then, syempre pa, ito ay cooking wine dapat to, pero pwede ko tong lagyan ng soju. Dati kasi yung soju, pinapangtimpla ko talaga yung soju. Kasi bumibili ako ng Korean soju, kaso, hindi ko gusto, pero masarap siyang pangtimpla lalo na sa mga shrimp. So, dito ko siya nilalagay, pero since sealed naman yung soju, hindi ko na siya nire-refillan. Bagoong lang to eh. Then, syempre, meron tayong bagoong patis. Ayan, bagoong patis, balayan. Parang special to eh. Ayan siya. Bagoong. Para siyang kung sa Bisaya, unak. Sabaw sa bagoong. And then, syempre pa, meron tayong spice to guys. Hindi ko alam kung anong powder to kasi yung plastic na pack na pinagpalitan ko nito ay hindi ko nakuha yung pandikit dito. So, hindi ko alam kung anong spice to. Parang atsuete yata. Or parang basta galing din tong Morocco. Then, this one, syempre pa, yung Mamacita na barbecue marinade. Ito ay nagba-barbecue sa air fry ko. Dito ko siya nilalagyan ko ng ganito. Aside from tuyo at saka suka, nilalagyan ko na nito kasi ito pambabad to eh. Sobrang sarap kasi nito eh. And then malinamnam. And then syempre hindi mawawala ang liquid seasoning. Yan, sobrang sarap nito. Sobrang level up talaga yung pagkain pag nilalagyan mo nito or yung niluluto mo. And then, syempre pa, suka, hindi mawawala, dato puti. Magka-partner talaga guys, dato puti talaga yung gusto ko sa suka. Partner din, dato puti, soy sauce din. Then, aside from suka, meron na akong, speaking of suka, vinegar, apple cider vinegar. Medyo hindi ko ito masyadong ginagamit dahil mabaho, pero ito ay sobrang healthy. Apple cider vinegar. Pag nag-detox ako, ito yung ininom ko, isang kutsarita nito, tapos tubig, or yung virgin coconut oil. And then, I have the patis. Syempre, ito ay patis, pangtimpla sa mga sinigang, ganyan. Syempre, hindi mawawala ang patis. And, also, we have oregano yata to. Parang oregano or basil. Ito ay galing sa Morocco. Pero, nirefill ko na siya, nilipat ko na dito sa garapon na to para hindi ma-expose sa hangin, para hindi mawala ang kanyang potency. And then, garlic powder. Syempre, gumagamit ako ng garlic powder, guys. Aside sa sobrang hilig ko talaga sa garlic and onion. Ito kasi fried garlic to eh. Itong pinakita ko sa inyo, fried garlic to, di ba? Ito naman ay garlic powder. Tapos, pag isang ganito guys, mabibili nyo to sa Mega Mall yung ganito kalaki. Pero, pwede kayong bumili ng mga refill na tig-20 sa palengke na ground powderized na garlic. Meron sa mas mura. Itong ganito, isang beses lang kayo bumili nitong mga ganito, pwede nyo i-refill. Which is, nag-start akong mangolekta ng mga ganito kasi balak kong dagdagan pa ng mga kung ano-ano.
Then, syempre, yung garlic, syempre, ang dami ko girls, kamatis, garlic, tsaka onion. Sobrang hilig ko kasi talaga. And then, syempre, kalamansi, mga pangtimpla, condiments, ganyan. And then, syempre pa, hindi mawawala ang, yan, mga crispy fry. Yan, mga crispy fry, hindi mawawala yan. Kasi, mahilig ako mag-fried chicken. And syempre, yung sauce, yung Filipino style spaghetti, kasi minsan nagspaghetti ako ng mga pakunti-konti guys eh. So, yung mga tomato sauce, tomato paste, yan. Hindi yan nawawala. And of course, syempre pa yung, ito ay cheese powder. Yan, ito ay cheese powder. Yan, tulad nito. Cheese powder to, nabibili lang to sa SM yung mga ganito. Pwede nyong ilagay ito sa mga garapon. Yan, para hindi sumingaw. Yung mga ganito, yung mga sa cheese, para pwede nyong pag nagluto ng french fries, yan. Yan, meron akong powder cheese. And then, of course, meron akong barbecue cheese. Barbecue flavor, barbecue powder. Yan, flavoring siya, barbecue na. Tinali ko lang siya dahil wala nga, naubusan ako ng mga garapon-garapon na maliliit. Pero, tulad nito, bumili ako ng cheese para sa aking tinapay. Dahil may tinapay ako dun, Yan, para pag nagkape ako, nagtitinapay ako, papalamanan ko nito. Pag naubos yung mga ganito, dito ko na-refill yung mga spices ko. And then, syempre pa, meron tayong allspice. Ito ay aswete yata to. Ganito sa Morocco kasi pumupula yung pero ang sobrang tapang ng amoy niya. Hindi ko kasi alam to guys, kasi ni-refill ko lang to pero yung laman nito galing Morocco. Hindi ko alam kung kasi hindi ko kayang basahin dahil Moroccan yung pagkakasulat. Siyempre pa sinigang, hindi mawala ang sinigang dahil sobrang mahilig ako sa sinigang talaga. Sinigang mix. Yan, meron pa pala akong cheese powder dito. Ayan. Sobrang daming cheese powder. And then, speaking of paminta guys na ito, tingnan nyo naman yung pang-refill ko. Sobrang dami. So, ayan siya. Yan, bawat galaw ko guys, luto, paminta talaga. Bawat niluluto ko talaga, nilalagyan ko talaga ng mga ganitong spices talaga. Nag-iiba talaga yung lasa. Sobrang level up talaga siya. So, hindi kasi lahat talaga gusto yung mga spices dahil matapang. Tulad nung Inday Marie, hindi ayaw niya ng mga curry powder dahil matapang daw talaga. Pero ako gusto ko yung amoy dahil nga parang natatanggal yung lansa ng mga karne, yung karne nagle-level up, yung lasa, parang nagiging pang restaurant siya, nagiging social. And then, alam niyo naman ako na ma-complicate, parang medyo maselan ako sa pagkain ngayon dahil nga natuto na akong magluto dahil sa sariling sikap ko dito nung nag-lockdown ako dahil wala akong mabilhan na pagkain sa labas dahil nagsarado yung mga karinderya. So since kaka-YouTube, kaka-YouTube, so from there natutunan ko kasi nagkaroon din ako ng time kasi talaga sa sarili ko na magluto, i-prepare yung mga pagkain na sarili ko instead na bibili sa labas, 'di ba? Kasi iba rin kasi pag ikaw yung nagluluto dahil hindi titipirin sa sahog, seasoning, condiments, yung mga ganon. So, natutuwa ako, nag-invest ako sa mga ganito. Yun nga, i-share ko lang sa inyo guys, i-share ko lang kasi nagluto ako kahapon ng curry. Yung Indian food, yung talagang authentic to guys dahil, curry powder lang naman yung ginamit ko, pero hindi naman curry talaga na original talaga sa India, pero nakuha ko yung taste ng pagiging Indian flavor dahil sa spices. Ayan siya. Sobrang sarap nito talaga, promise. Yan na ma-hatching nga si Escobar pag binuksan ko to pag naka-microwave. Na-hatching siya. Ma-hatching ka. Ma-hatching siya dahil sa lakas ng amoy ng mga spices. Yan siya. So, bali niluluto ko siya isang ganito. Tapos, iniinit ko na lang. Kumukuha na lang ako ng konti pang ulam kasi sabaw pa lang nakakarami kang ng kanin nito tapos iniinit ko na lang. So ito tumatagal sa akin to ng 3 or 4 na araw yung ganyan. So there, tingnan mo, ang dami ko mga sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Yan. O nga pala guys, meron pa ako dito mga ginisa mix, tsaka mga dahon ng laurel. Yan, meron pa ako dito nakatabi. Hindi mawala yung aking tsaa. Nagtsaa kasi ako. So there guys, yan lahat yung mga herbs, spices, seasoning, condiments na
ginagamit ko, and hopefully na-share ko sa inyo kung ano yung mga hilig ko talaga. Ngayon lang din naman ako nahilig, pero kung gusto nyo meron pang ipabili sa akin na magagamit ko sa pagluto moving forward, i-comment nyo na lang down below dahil mas share tayo ng mga kung ano-ano, diba? Yun. Gusto ko lang, matagal na rin kasi ako hindi nakapag-vlog ng ganito na parang hawak ko kayo, hawak yung camera na ganyan. Kasi nga, ang kulit nito ni Escobar bawat galaw kasi talagang dinidilaan ako, konting kibot sa camera, ang galaw-galaw niya, ganun. Tsaka, nagpapahinga rin talaga ako ng bonggang-bongga. So ngayon, i-edit ko to. So, thank you so much for watching, guys. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye!